sa kasaysayan ng Pilipinas, nananatiling makulay at makapangyarihan ang papel ng relihiyon sa pagbabago ng lipunan. Subalit may isang tanong na paulit-ulit na lumilitaw, lalo na ng mga kabataan at mga nagpabantay sa political movements ngayon, na bakit tila hindi na kayang magpakita ng dating antas ng pagkakaisa ang Iglesia Katolika tulad noong EDSA 1 at EDSA 2. Bakit parang mas nakikita pa ngayon ng publiko ang Iglesia ni Cristo bilang mas solid, mas buo, at mas organisado pagdating sa kolektibong pagkilos? Yan ang ating tatalakayin ngayong araw, dito lang sa Ingo News Commentaries. Upang maunawaan ito, kailangan balikan natin ang panahon ng EDSA noong 1986 at 2001. Hindi lamang ito political events, ito'y pambansang kaganapan kung saan ang bansa ay tila iisa at walang pagkakabahabahagi na lumalaban para sa iisang layunin. Sa pagkakataong iyon, ang Iglesia Katolika ay may malinaw na moral voice at ang boses na iyon ay dumadaloy mula sa isang sentral figura sa katauhan ni Cardinal Jaime Sin, na hindi lamang isang religious leader ng mga panahong iyon, kundi isang makasaysayang simbolo ng moral authority. Sa mga panahong iyon, ang mga Pilipino, Catholic man o hindi, ay nakinig sa kanyang panawagan. Bumuhos ang tao sa EDSA, hindi lang dahil sa utos, kundi dahil iisa ang emosyon, iisa ang direksyon at iisa ang pambansang udyok, ang wakasan ng pang-aabuso at ibalik ang pag-asa ng mamamayan. Pero habang lumilipas sa mga panahon at dekada, nagbago ang landscape ng Iglesia Katolika dito sa ating bansa. Ang Iglesia Katolika ay nanatili pa rin pinakamalaking religious institution sa bansa, ngunit ang laki nito mismo ang siyang naging dahilan kung bakit mas mahirap nang makuha ang dating antas ng political unity. Kapag milyon-milyon ang miyembro at iba-iba ang political stance at background, nagiging natural ang fragmentation. Sa isang parish, iba ang political leaning. Sa kabilang komunidad, iba rin. Sa isang diocese, may progressive, at sa iba naman, mas conservative. Dahil sa ganitong diversity, hindi maiiwasan ang pagkakaiba-iba ng reaksyon ng masa sa mga isyu ng ating bansa. Dagdag pa rito ang kawalan ng isang symbolic figure tulad ni Cardinal Sin. Bagamat hindi ibig sabihin na humina ang Catholic leadership, pero wala ng singular voice na may parehong historical timing at karisma na kayang magbigay ng iisang direksyon sa buong simbahan. Ang leadership ngayon ay distributed, hindi centralized. At bagamat ito'y magandang modelo para sa pastoral work, mas mahina itong magpakilos ng unified political actions. Nariyan din ang tila pakikipag-alyansa nila sa mga dati na nilang kaalyado, ang Liberal Party. Samantala, pumasok din sa eksena ang secularisasyon na mas lalong nagpababa ng unity level nito. Lumakas din ang social media. Naging mas individualistic ang mga kabataan at mga adulto. Naging mas partisan ng lipunan at mas naging personal ang political stance ng mga tao. Hindi na basta-basta sumusunod ang mga Katoliko sa mga panawagan ng simbahan, lalo na sa mga political matters. Sila na mismo ang bumubuo ng opinyon batay sa social media, influencers at sariling interpretasyon sa mga issue. Dahil dito, kahit malinaw ang mensahe ng Catholic leadership, hindi ito automatikong nagbubunga ng iisang pagkilos. At dito pumapasok ang dahilan kung bakit nakikita ng marami na tila mas solid at mas buo ang Iglesia ni Cristo pagdating sa pagkakaisa.
hindi dahil sa marami silang miyembro, kundi dahil ang kanilang reliyosong organisasyon ay may mataas na antas ng kohesion. Sa Iglesia ni Cristo, malinaw ang istruktura, centralized ang leadership, diretso ang daloy ng impormasyon at may matibay na kultura ng internal discipline. Kapag may pahayag ang sentral, ito ang sinusunod ng lahat. Kapag may panawagan ng pamunuan, kumikilos ang kabuuan. Ang unity ay hindi aksidente. Ito'y bahagi ng kanilang identity bilang iglesyang organisado. Ang ganitong tipo ng cohesion ay napakabihira sa malalaking institutions, lalo na sa isang napakalaking institusyon tulad ng Catholic Church. Kaya sa mata ng publiko, lumilitaw ang kaibahan. Ang Katoliko ay nagkakaisa sa pananampalataya, ngunit hindi lagi sa political issues. Samantalang ang Iglesia ni Cristo ay nagkakaisa sa organizational level mobilization. Kaya nagiging visible ang political influence nila tuwing may national issue. Habang lumalalim ang political polarization sa bansa, mas lumilinaw ang pagkakaiba ng dalawang institusyong ito. Ang Katoliko ay nananatiling moral compass sa maraming issue, ngunit hindi na sila single force mobilizer tulad noong EDSA. Samantala, ang Iglesia ni Cristo, kahit mas maliit ang bilang, ay nakikita bilang isang religious group na buo, disiplinado, at may kakayahang kumilos na parang iisang katawan. Dito nagmumula ang perception ng ilan na nalampasan na ng Iglesia ni Cristo ang Iglesia Katolika pagdating sa unity. Sa totoo lang, hindi ito ang kompetisyon ng pananampalataya, kundi kompetisyon ng organizational cohesion. Hindi humina ang Catholic Church spiritually. Ang nagbago ay ang political landscape, at sa landscape na ito, mas visible ang mga organisasyong may malinaw na command structure. Sa dulo ng dokumentaryong ito, ang kwentong ito ay hindi tungkol sa kung anong simbahan ang mas malakas, kundi kung papaano nagbabago ang lipunan, ang politika, at ang collective identity ng mga Pilipino. Ang unity ng nakaraan ay produkto ng panahon. Ang diversity ng kasalukuyan ay produkto ng modernong panahon. At ang paglakas ng Iglesia ni Cristo sa public visibility ay produkto ng kanilang internal strength at disciplined organizational design. Sa patuloy na pag-ikot ng kasaysayan ng ating bansa, nagbabago ang paraan ng paggalaw ng mga institusyon. Ang Iglesia ni Cristo ay nananatiling organisadong persang kayang kumilos bilang isang matibay na relihiyon na mayahalin tulad sa isang walis tingting. Sa pagitan ng dalawang tradisyon, malinaw ang aral. Ang pagkakaisa ay nakadepende hindi sa dami, kundi sa direksyon. At sa panahong ito ng kaguluhan at pagbabago, ang direksyon ay nagiging tunay na sukatan ng lakas at prinsipyo.